Tayo, ito na. Bantay Panahon! Summer na ba? Gusto ko malaman yan. Wala na ba si Amihan muna? Wala na ba yan? Alright, si Dan Villamil na sa ating linya, weather specialist po ng Pag-asa. Sir Dan, good morning. Good morning, Sir Dan. Good morning po, Sir Weng and Ma'am Weng at sa ating mga taga-subaybay dito sa Double B. O bago ka magbigay ng weather forecast, gusto naming malaman, nandyan pa ba si Amihan o wala na? Meron pa pong Amihan na sa ngayon ay Northern Luzon na lamang yung area na naapektuhan po nito. Northern Luzon? Saan yung Northern Luzon? Anong Saan bahaging norte? ano yan? Ilocos? Anong mga Opo, lugar Ilocos, yan? Cordillera, Cagayan Valley po. Iyon. So dyan, malamig ang umaga. Malamig ang madaling araw, malamig ramdam nyo. Yes po, so ito nga pong mga areas na ito, itong mga lalawigan sa mga rehiyon na ito, dahil umiral pa yung Amihan, ngayong madaling araw, inasan pa rin natin yung mababang temperatura. So dyan na lang nakakaranas ng shear line? Meron dyan? Opo, at kasabay nga po ng Amihan ay ito rin yung pag-iral ng ating shear line na ito namang silangang bahagi ng Luzon yung naapektuhan po nito. So the rest of the country ay nakakaramdam na ng mala summer na init ng panahon. Tumataas na temperatura. Opo, so for the rest of the country, including Greater Metro Manila area, magpapatuloy or makakaranas naman tayo ng mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Pero hindi po nangangahulugan na di na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. So posible pa rin yung mga usual na late afternoon to evening na thunderstorms. Yung La Nina. Yes. La Nina, andyan pa rin ba yan? Andyan lang sa palipaligid natin ang La Nina? Well, base po sa ating latest climate forum na ginanap, inaasahan natin na for this month, matatapos na rin po yung La Nina kasi sa ating pagtaya sa mga nakaraang buwan, first quarter lamang ng taon nito natin mararanasan. Ito yung itong tinatawag nating La Nina-like condition. So, possible sa mga sunod pong buwan ay unti-unti na tayong babalik sa neutral conditions po. Pero hindi pa may dedeklara yung tag-init pagtapos ng La Ngayon, Nina. wala pong official na deklarasyon, no? Kasi as of now, kahit malaking bahagi na ng bansa nakakaranas ng mainit na panahon, inasan pa rin natin yung epekto ng Amihan dito sa ilang areas ng Northern Luzon. Kailan magtatapos ang Amihan, Sir Dan? Usually po, historically, kasabay ng onset ng dry season or yung termination ng Amihan, yung tinatawag po nating spring equinox. So, for this year, March 20 po yun. So, more or less, within the third week of March natin, inaasahan yung tuluyang paghina ng Amihan at yung tuluyang epekto ng easterly sa ating bansa. Dalawa palang bagay yung abangan natin. Pagtatapos ng Amihan at saka ng La Nina, ngayong Marso mangyayari, Sir Dan. Yes po, sir. Ma'am. Parang gagraduate na sila sa kanilang pagpaparamdam. Ang papasok naman ay si summer o si tag-init pala. Yung tag-init, anong linggo yan ngayong buwan kaya ang estimate yung papasok? Yes po, Sir Weng. Most likely po around the second half ng March. So, third week or fourth week ng March po natin inaasahan yung onset po ng ating dry season. Iyon, nako. Pero wala po kayong sa ngayon na namamataan na LPA o sama ng panahon, Sir Dan? Yes po, as of now, wala pa po tayong minomonitor na low pressure area o namang sama ng panahon na maaring maging bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Pero mararanasan na ho natin yung naranasan natin last week. May mga nag-cancela, nag-suspend ng pasok. Yung mga heat index na danger level, yan, sa mga susunod na araw, yan na, at hindi mawawala na ho yan. Yung forecast heat index po natin sa mga sunod na araw, itong area ng Pangasinan. So, ito po yung highest heat index at yung highest forecast heat index natin for the next 2 days, particular dito sa istasyon natin sa Dagupan City, 42 degrees Celsius po. So, danger level po yan na heat index yung inaasahan natin sa mga sunod na araw. Meron ba kayong forecast na anong pinakamataas na pwedeng maging danger level na maranasan natin magkaroon? Yes po. So, for the next 2 days, 42 degrees Celsius po yung highest heat index natin na posibleng maranasan dito nga po sa area ng Dagupan City sa may Pangasinan. 42. Pero wala nang tataas pa dyan sa mga susunod na linggo? Or meron pa? Posible yung mga 51 degrees, ganon? Uy, grabe ka. Possible po, usually kasi March pa lang po, no? So, saka pa lang natin nararanasan yung peak ng ating tag-init sa next month. So, sa April pa po natin usually. Na-obserbahan yung maraming lugar sa ating bansa na kakaranas ng danger levels. Pero at least yung latest forecast heat index po natin for the next 2 days
ito lamang area ng Pangasinan Oo. yung makakaranas po ng danger level sa heat index. Magandang pag-aralan siguro, Sir Dan, anong meron doon sa mga lugar na nakakaranas ng dangerous heat index? Anong meron sa kanila, anong meron sa ibang lugar na mas mababa ang temperatura sa gitna ng panahon ng tag-init? Kasi baka nga kalbo na yung kagubatan doon, puro simento na ang meron dyan. Para makakounter yung gobyerno, dapat yun naman pinag-aaralan ng pamahalaan natin, di ba no? Para alam kung paano po protektahan ang kalikasan at mamamayan. O kaya nasa lokasyon ba yan? Kung malapit sa dagat, mas mainit ho ba Pwede kayo? yun. Talagang mainit pag malapit sa dagat. Yes po, tama po kayo, Sir Weng. No? So, ito pong Dagupan City ay isa kasing coastal area sa Pangasinan. So, more or less, kung makikita po natin yung trend, itong mga stasyon natin na malapit sa baybaying dagat, ito kadalasan yung nakakapagtala ng mga matataas na level ng heat index. Kasi po heat index, pinagsamang epekto ng temperatura at ng humidity o alinsangan. So pag malapit po tayo sa any body of water, usually more or less mataas po yung ating re-record na humidity. So pag pinagsama po yung dalawang factors na ito, malakas or mataas na heat index po talaga yung ating naitatala. Alright, Sir Dan, maraming salamat. Salamat, Good morning Sir Dan. sa inyo sa Pag-asa. Maraming salamat po and good morning. Good Salamat. morning. Ang nakausap natin, weather specialist ng Pag-asa, Sir Dan Villamil. Bantay Panahon! Di bale, maraming Hilingan, walang pinoprotektahan.